Magandang gabi mga kabady, nagbabalik Dr. Dudes. Okay, so ngayon sa ating i-discuss ngayon tungkol ito sa mga licensee or registration ng baril. Meron tayong tatawag na license to own and possess firearm. Ito yung itsura niya. Ito yung firearm registration. Ito yung itsura niya. At ito yung permit to carry outside of residence. Ito naman yung itsura niya ng ID. Ngayon, discuss natin isa-isa kung bakit kailangan meron ganito ang isang individual pag gusto magkaroon ng baril. So, balikan natin yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013, no? Mag-proceed agad tayo doon sa Section 8. Under this law, yung 10591. So, ano nakalagay dito yung Section number 8? Authority to issue license. Ano ba ibig sabihin nun? The Chief of the Philippine National Police through the Firearms and Explosive Office of the PNP shall issue licenses to qualified individuals and to cause the registration of firearms. From the word qualified individuals. In other words, hindi lahat ay nagka-qualify. Kasi may mga requirements na dapat i-comply ang isang individual kung gusto magkaroon ng magmamay-ari ng isang baril or more than, no? So yun po. Ngayon, mamaya i-discuss natin ano-ano ba yung mga qualifications para malaman natin na mag-qualify ako na magmamay-ari ng baril, no? But prior that, from Section 8 proceed tayo sa Section 9, no, of the Republic Act 10591. Ang nakalagay po dito, licenses issued to individuals. So ano ba 'yon? Meron daw mga subject to the requirements set forth in this act and payment of required fees to be determined by the Chief of the Philippine National Police. So a qualified individual may be issued the appropriate license under the following categories. Okay, so punta tayo sa license to own and possess firearm. Ito yon. Sinabi ng batas, according to type 1 licensee, no? Type 1 license, makikita sa dito eh. Ito, may mga sa gilid dito banda, may number. 1, 2, 3, 4, 5. Ako, meron akong type 2, no? So, dito sa Section 9, ang sinasabi, pag meron ka ng LTAF na type 1, pwede kang magmamay-ari ng baril maximum to maximum to 2 registered firearms. So, dalawa, no? Pag type 2, katulad ko, type 2 yung aking license, ng aking LTAF, ako na ay allow, no, magkaroon o mag-possess ng baril up to maximum of 5 registered firearms. Okay, so for the type 3, no, ikada ay allowed, no? Type 3 allows a citizen to own and possess maximum of 10 registered firearms. Okay, tandaan nyo ha. Then number 4, type 4 license, a citizen allowed to possess maximum of 15 registered firearms. And type 5 license is allows citizen who is certified gun collector or to own and possess more than 15 registered firearms. Okay, so tandaan nyo, pag type 1, you are allowed to own and possess firearm or registered firearm for 2 firearms. Pag type 2 license, ang LTAP mo, allowed ka daw magparehistro ng 5 baril. Pag type 3 license, allowed ka daw ng 10 baril. Type 4, allowed ka daw ng 15 na baril. At type 5 license, allowed ka daw na 15 registered firearms. So, yun po ang nakalagay sa batas. So, may mga kondisyonis to kung mag-qualify ka ba na magkaroon ng ganito karaming baril. So, makikita naman yan mamaya, no? Okay. So, dito, ano-ano daw ang mga requirements, no? For the new application of license to own and possess firearm or the LTAF na sinasabi natin, no? Paki-take note, ito namang lahat ng mga sinasabi ko ay makikita nyo po sa taas. Ilalagay ko po yung mga, yung aking diniscuss ngayon para hindi na kayo mahirapan. Pag sinasabi ko, balikan nyo lang yung nakalagay sa taas. Okay? So, requirements for the new application of license to own and possess firearm. Number 1, you need to create online LTAF account sa portal.
Kasi lahat ng mga requirements doon po isi-save, no? Doon nyo po ipapasa para ma-evaluate ng processor ng PNP, no? Kung sinong in charge dyan. That's number 1. Number 2, mag-fill up ka ng license to own and possess firearm application form. Dapat notarize po ito, no? Notarize under oath. Number 3, kailangan ka kumuha ng original PNP National Police Clearance. So that's number 3 requirement. So online naman ito, pag meron ka ng existing account sa National Police Clearance, pwede na pong non-appearance. Gaya mo lang, maggawa ka ng account mo doon sa National Police Clearance portal, tapos mag-download ka ng latest picture mo, tapos meron ka isang valid ID, igagawin mo lang yon. Pipicturean ka rin para i-compare naman ng processor kung ikaw yon. So, pwede na pa tayo online, no? Non-appearance. Kung meron ka na existing na record, no, sa police clearance. That's number 3. Number 4, ikaw ay mag-undergo ng neuropsychiatric clearance, neuropsychiatric examination. So, yung clearance mo na yan, no, manggagaling yan sa PNP Health Service, no, or any accredited na mga health service ng PNP, at nakalink yan doon sa iyong application, no, sa online. Makikita mo yan, no, kung nakapasa ka sa neuropsychiatric examination. Number 5 is the drug test result. Kinukuha ito, kukunan ka ng ihi, no, for your drug test para sa doon sa crime laboratory. So nakalink din to doon sa online mo kung nag-positive ka or negative. Posible, karamihan negative ilalagay yan, kasi kung nag-positive, ipapatawag ka kung bakit ka nag-positive, no? Okay, number 6, magsasubmit ka ng birth certificate, either NSO or PSA, issued, or photocopy of your passport, or pwede kung wala, in the absence of PSA or passport, birth certificate, no? Issued from the local civil registry, local doon sa munisipyo. That is number 6. Number 7, mag-undergo ka rin ng original gun safety and responsible gun ownership seminar certificate doon sa mga FEO accredited center, no? So doon paputo ka doon, kuhanan ka ng picture kung aware ka ba doon sa mga gun safety rules, no? Seminar. Mag-undergo ka, may bayad din yan, no? Sa akin dati is 500, hindi ko lang alam ngayon kung magkano na. Okay? Doon naman sa drug test, I think 800, parang ganon. Neuro, hindi ko lang alam, no? Hindi ko nakabisado, pero mga nasa 300 or 400. So yun ang bayad doon. Then proof of billing or barangay clearance na nakalagay. Proof of billing, alam mo naman yun kung ano yung mga proof of billing. Pwedeng sa pwedeng sa Meralco, pwedeng sa Tubig, pwedeng sa Smart, pwede yon. Or in the absence of that, yung tatawag na barangay clearance, may nakalagay na ELTA purposes. And 2 photocopy of your 2 valid issued government ID. Yun ang number 9. Number 10, yung 4 pieces of 2x2 ID picture. Bakit 4 na kailangan 2x2? Saan ilalagay yun? Ilalagay yung picture mo doon sa yung ELTA form, sa neuropsychiatric exam mo, sa drug test mo, at doon sa inyong gun safety and responsible gun ownership seminar. Kaya 4 ang requirement natin sa 2x2 picture. And then proof of income. So marami, pwedeng certificate of employment, pwede ring ITR or payslip, latest payslip. So 11 na requirements, no? 11. So iyan, titingnan sa taas lang kung ano-ano 'yon para hindi makalimutan, ilagay ko sa taas. Okay? So in addition, that is the basic requirements, no? Pero pag ikaw daw ay businessman, meron kang additional requirement. Submit ka ng photocopy of income tax return or certificate of registration sa SEC with articles of incorporation or business permit naman or business permit at saka DTI business name of registration. So ang kailangan mo 3, no? Depende kung ano ang applicable sa iyo. Kung ikaw ay corporation, so SEC registered, SEC registration certificate, then with articles of incorporation, then business permit. Kung ikaw naman ay negosyante ka na sole proprietorship, yung DTI naman ang kailangan, no?
na may nakalagay na business name registration. For businessman. For private employee, ang hanapin sa'yo, yung mga private employee natin, civilian. So, hanapan ka ng photocopy of your income tax return or ITR. Or pwede yung original photocopy of certificate of employment, payslip, and company ID. So, yun ang requirement mo in addition to the requirements. Pag ikaw naman ay OFW, mag-submit ka lang ng latest or previous contract latest or previous contract at saka seaman's book mo. So, yan yung for the OFW. For the active government employee, government official, or elected official, magsasubmit ka lang ng photocopy ng iyong appointment order or oath of office at saka yung government ID. Okay? For the retired private, government employee, or elected official, sa mga retired ito, no? Ang ibibigay mo lang dito in addition to your requirements sa LTAF, yung photocopy of photocopy of retirement order or appropriate document. For the military reservist, ang hanapin lang sa'yo dito yung J9 clearance. Saan ito makukuha? Sa Juliet 9 sa Armed Forces of the Philippines, dito sa Camp Aguinaldo. Then, for the PNP or EEP and other law enforcement agency, NBI, Bucor, BGMP, FIRE, o ano pa yung mga other law enforcement agency, ang hinahanap na sa kanila para makakuha sa ng LTAF, yung photocopy ng kanilang appointment order and certificate of duty status and non-pending case. Yun lang yun. For the senior citizen, yun yung mga photocopy of ID na kanilang senior citizen ID. Okay? Then for the others, no, kung mayroon ka mga livelihood, farmers ka, pwede ka na magpakita ng iyong land title or certificate from barangay chairman na may proof ka na mayroon kang pagsasaka, no? Nagmamayari ka ng mga nagpa-farming ka. And then other source of income kung kinakailangan. Okay? For number 12, yun yung personal appearance. Siyempre, pagka nag-apply ka ng LTAF, after mo mailagay sa portal yung mga requirements na binanggit ko sa taas, ay magre-remarks yung processor ng portal, yung mga processor ng mga pulis, na kailan mo nang mag-personal appearance. Kung ang pinili mo ay sa one-stop shop, sa Camp Crame ito, no? Sa PNP one-stop shop or sa FEO or sa mga PNP regional office, no? Meron ding mga pwede ka rin doon kumuha kung sa pinakamalapit na regional office ng PNP or during caravan. So yan yon. So 12 yan, no? 12. Tingnan nyo lang kung ano yung nasa taas. And then for the renewal, no, of LTAP application, medyo kumunti na lang siya, no? Ang isa lang dito yung application form, notarized, tapos national police clearance, neuropsychiatric examination, no? Drug test, 1 photocopy of valid government ID at 3 pieces of 2x2 ID picture. Saan gagamitin yon? Para sa LTAF form, sa neuropsychiatric exam at saka sa drug test. So yan na po ang requirements doon sa renewal. So ang tanong, magkano po ba ang ang babayaran namin sa land bank pagka may kumuha ng LTAF, no? For the type 1 or maximum of 2, for the private individual, ang babayaran nyo lang is only 1,000 plus 200 na ID card printing fee. So, 1,200. Pag kayo ay mga law enforcement administrations or government employee, 50% discount yon. So, 500 lang babayaran mo plus 200 ID. For the senior citizen, siyempre, ni-require natin yung 200 20% discount. So, 800 plus 200. So, 1,000 babayaran nila. For the type 2, maximum of 5 firearms. For the private individual, magbabayad siya ng 2,000 plus ID. So, 2,200. For the law enforcement or government employee, 1,000 plus 200 ID printing. For the senior citizen, 1,600 plus 200 ID printing na fee. For type 3,
maximum of 10 firearms, registered firearms, magbabayad ka ng 3,000, no? Kung ikaw ay private individual or professional, or that's regular rate. Pag law enforcement or government employee, 1,500 plus 200. At for senior citizen, 2,400 plus 200 na ID printing. So, tingin nyo lang sa taas kung magkano ang babayaran ninyo up to type 5 or maximum of more than maximum of 15 or more than 15. For the type 4 kasi, ito yung maximum of 15, no? 1 to 15 firearms na pag may-ari mo, siguro baka security agency, siguro ganon, no? Ang babayaran mo is 5,000 for the private individual, for the law enforcement administrations or government employee, so 50% discount is 2,500 plus 200 printing ID. For the senior citizen is 4,000 plus 200. Same with type 5, no? More than 15 firearms, registered firearms, ang babayaran mo ay 10,000. For the law enforcement or government employee is 5,000. For the senior citizen, 20% discount, 8,000. At ID printing na 200. So, kung isa total mo, pag mga private individual, regular rate. Pag law enforcement or government employee, 50% discount. Pag senior citizen, 20% discount. So, tinayo lang sa taas, no, kung saan yung gusto nyo na kunin na LTAF, na type na LTAF. Okay? So, proceed tayo sa general requirements, no? Doon naman sa pagkuha ng ito naman ay sa firearms registration. Meron tayong general requirement, no? Anong requirement natin pag kumuha ng firearm registration, di ba? Halimbawa, ang sinabi kanina dito sa LTAF, pag ikaw daw ay type 1, pwede kang magmamay-ari ng up to maximum of 2 firearms. So yung 2 firearms mo, dapat may dalawang firearm registration. So ano man requirements naman dito sa firearm registration. So ito yon. So kung bago pa lang mo kukunin, no? Bago pa lang, no? Bagong biling baril. So mag-fill up ka lang ng firearm registration application form and dapat notarized. That is number 1 requirement. Number 2, copy of the valid certificate of your LTAF, no? Saan mo kukuha yung certificate na yan? Doon sa portal, no? Kung saan ka nag-file ng LTAF mo sa online. Ipaprint mo lang yon. At saka copy of your expired firearm license kung renewal, no? Or firearm registration, no? Kung sakaling magre-renew ka. So ibig sabihin, 3 lang requirement. Okay? Now, madagdagan lang itong requirement mo, no? Kung halimbawa lumipat ka ng tirahan. Kasi yung address mo doon sa portal hindi na mababago 'yon. May mga primary address, may secondary, hanggang kung palipat-lipat ka ng bahay or residence, dapat lahat yung mga yung mga address. So kung sakaling lumipat ka, magbibigay ka lang ng proof of latest billing address kung saan ka nakatira ngayon. So dapat the name and the address same with the LTAF application, or you can provide barangay clearance in the absence of that. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay magpa-transfer ng baril, halimbawa, yung baril binili mo, siyempre ita-transfer sa'yo yon. So, meron another requirement na ipapasa mo, yung deed of sale or deed of donation. Deed of sale, kung binili mo, kung dinonate sa'yo, deed of donation. Yun naman ay naka-notarize din. Kung sakaling yung baril ay ililipat sa pangalan mo. That's the requirement. Now, ang tanong, magkano po ba ang babayaran sa every firearm, registered firearm na babayaran mo? Ang sinasabi dito sa website ng FEO, pag small arm, ano bang small arm? 45, 9mm, basta yung baril, pag hand carry, ganon. So, ang bawat isa niyan, kung ikaw daw ay private individual or professional, ang regular rate is 1,600 ang babayaran mo.
Pag ikaw daw ay law enforcement, police, BGMP, fire, sundalo, o ano pa mga uniform personnel, or active government employee, 50% discount. So, doon sa 1.6, 800 ang babayaran mo. At for the senior citizen, is 20% discount. Doon sa 1.6 is 1,280 o 1,280 plus 200 ID printing. So, 1.6 plus 200, 800 plus 200, 1,280 plus 200. Now, kung mga light weapon, no? Yung mga mahabang baril, sakaling meron kang gano'n, no? Lalo na ngayon, pinapayagan na ng PNP ngayon na pwede ka magkaroon ng semi-automatic, no? Rifle. So, ang light weapon, ang pag private individual ka, ang bayad ng rehistro ng baril na yan is 4,000. So, for the law enforcement or government employee, 50% discount. That is 2,000. For the senior citizen, using 20% discount, 3,200. Then, plus yung ID printing na 200. So, tinayin sa taas na lang kung magkano babayaran nyo sa small arm at saka sa light weapon. Okay? So, ito, dati, yung LTAF validity dati is 3 years. Same with registration, no? Firearm registration, 3 years. Doon sa Republic Act 10591, no? Itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013, meron pong inamend, no, na certain section or provisions of this law, inamend, no, under the section 19 at saka yung section 7, no, nung Republic Act 10591. Ito yung Republic Act 11766, no? RA 11766 as of 2022. So ano bang nakalagay dito? Anong title ng batas? An act fixing the validity period of the license to own and possess, registration and permit to carry firearms outside of residence or place of business, amending for the purpose Section 7 and Section 19 of Republic Act 10591, other known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. In other words, ito po yung LTAF, no? Ito po yung firearm registration at ito po yung permit to carry firearms outside of residence. So, meron daw amendment, no? Dito sa 10591 doon sa 11766. Now, unahin ko yung section 19, no? So, ang section 2 nakalagay ito sa Republic Act 11766 section 2. Section 19 of Republic Act 10591 is hereby amended and read as follows. So, ano man nakalagay sa Section 19, no? Renewal of licenses and registration. So, pag sinabing registration, yun yung firearms, no? Na permit to carry mo, no? Pag sinabing licenses, ito yung LTAP mo, no? So, all licenses to possess firearm, regardless daw of type or classification, shall be renewed every 5 years or 10 years. Bahala ka kung 5 years or 10 years, mamimili ka doon kung saan mo gusto. At the option of the licensee, no, sa isayo bilang may-ari ng baril, no, which shall recon from the birth of the said licensee, no, unless sooner revoked or suspended. Failure to renew the license on or before the date of its expiration shall cause the revocation of the license and of the registration of the firearms or firearms under said licensee. Now, example, from the word reckoning of your birth date, no, or birthday. So, birth date. So, reckoning. Assuming birthday mo is July 21, 2024. So, kung 5 years ang pipiliin mo, magi-expire sa July 21, 2029. No? Kung titignan mo yung birthday mo. Kung ang pipiliin mo ang option mo naman ay 10 years,
kung ang birthday mo ay July 21, 2024, mag-expire siya after 10 years doon sa July 21, 2034, kung 10 years. So ano ba yung reckoning? No, reckoning, no? Ang sasabi ko ito, reckoning which shall be reckoned from the date of the said licensee unless sooner revoked or suspended. Halimbawa, ang birthday mo July 21, 2024. No, nagparehistro ka ng baril mo January 5, 2024. So kung January 5, 2024, ang ma-expire siya sa July 21, 2029 kung 5 years. Nag-gets nyo? Example, kung 10 years ang kukunin mo daw, halimbawa, July 21, 2024, mag-expire siya kung 10 years sa July 21, 2034. Nag-process ka na, hindi ka naman bumili ng baril sa birthday mo mismo Halimbawa daw, January 5 ka, 2024 bumili. So, from January 5, 2024, instead of July, sa birthday mo, reckoning date yon. Pagdating ng July 21, 2034, yan yung expiration ng iyong firearm license or yung firearm registration mo. So, reckoning yan, no? Either January 5, 2024 ka bumili or September 15, 2024, pero ang birthday mo is July 21, 2024, kung sakaling 10 years ang kukunin mo, so from September 15, 2024 to July 21, 2034. That is the reckoning date na sinasabi sa birthday mo. So yun yung isa sa amendment doon sa batas, no, sa section 19, no, ng Republic Act 11766 as of 2022. Now, ano naman yung nakalagay sa section 7? No? Section 1, Section 7 of Republic Act 10591 is hereby amended to read as follows. Yung Section 7 daw ng Republic Act 10591 at naging Section 1 doon sa Republic Act 11766 ay ito po yung pag binasa mo, carrying of firearms outside of residence or place of business. Ito yung permit to carry. Okay? So yung permit to carry firearms outside of residence shall be signed by the chief of the PNP or duly authorized representative to any qualified person whose life is under actual threat. So meron ka mga threat, no? May mga tawag dito, ano ba sa Tagalog yung threat na yan? Yung parang gusto kang patay, no? Or you are imminent danger due to the nature of your person's profession. Mamaya, alam natin to. Ano-ano ba ang mga professions na pwedeng kumuha ng permit to carry, no? Or due to your occupation or business status, provided that such permit shall be valid for 2 years from the date of the approval of application unless sooner revoked or suspended. So ipapaliwanag ko. Kung dito sa sa firearm registration at saka sa LTAP mayroong reckoning date, no? Bago siya mag-expire. Dito sa permit to carry iba. Kung nag-apply ka ng December 19, 2022, so ma-expire sa December 19, 2024. Wala sang reckoning date sa birthday. No, pag permit to carry. Kung kumuha ka ng July 21, 2024 ng permit to carry, so ma-expire sa July 21, 2026. So, saktong 2 years. So, wala sang reckoning dito. So, yun yung yun yung sinasabi sa Section 7, no? Kasi dati, yung kasing permit to carry, 1 year lang ito. So, inamin siya dito sa bagong batas, 2 years na po ang ating permit to carry firearms outside of residence. So, you can bring this ID together with your firearm anywhere of the Philippines, no? Basta meron ka nito, hindi ito expired, hindi expired ang LTAP mo, hindi expired ang firearm registration mo, itong tatlong license mo, pag ito ay hindi papasok, pwede mo dalhin ang baril mo, no? Kahit saan sa buong Pilipinas. Meron ng mga certain regulation. Kung sasakay ka ng eroplano, i-deposit mo yon, no? Ito turn over mo muna sa PNP, aviation, sila pong bahala kung paano i-turn over sa eroplano. At paglapag ng eroplano, doon mo naman kunin yung baril mo. So, ganoon din sa mga vessel, sa barko, or other mode of transportation. So, yun, no?
So dito, ang tanong, magkano po ba, sino-sino po ba ang mga sinasabing may mga imminent danger or sinasabi natin na may mga actual threat? Ano-ano mga profession yon? So babanggitin ko, members of the Philippine Bar, mga lawyers, no? Mga abogado, mga certified public accountants, sila ay authorized, sila ay eligible na kumuha ng permit to carry ng baril, no? Yung mga certified public accountants, ano pa? Accredited media practitioners, mga cashiers or mga bank tellers, pwede pa sila magdala pala ng baril, no? Basta meron silang permit to carry. Mga priest, mga pare, ministers, rabbi, imams, mga pastor, imam, ayun. Physicians, nurses, engineers. So sila yung mga pwedeng kumuha, no, ng permit to carry, no? Na sinasabi may mga imminent danger. Mga businessmen, by nature of this business, ay exposed to high risk of being targets of criminal elements. So pwede kang kumuha ng permit to carry. PTC4. Yung mga elected officials or mga former elected officials at yung mga active and retired military and law enforcement personnel. The rest, pwede naman kumuha ng permit to carry as long as mabigay yung mga basic requirements para sa PTC4. So ngayon, ano ba mga requirements ng PTC4? Kung kumuha ka ng permit to carry firearms outside of residence requirement. Number 1, PTC4 application form dapat notarize. Yung LTAF application, LTAF registration or yung ID dapat certified to copy. Number 3, firearms registration certificate or firearms registration ID certified to copy. Yan naman ay kung mga certificate nandoon naman sa ano yan, sa portal or yung ID ito mismo, i-photocopy mo ito mismo itong mga license na to. The National Police Clearance number 4. At kung sakali nung nagparehistro ka ng iyong baril or kumuha ka ng license to own and possess firearm or LTAF, di ba nag-ano ka doon, nag-drug test ka. Nung kumuha ka ng permit to carry, kung wala pang 1 year, so valid pa yon. So hindi mo na kailangan mag-drug test kasi nasa record naman yon ng PNP portal. Pero pag yan ay 1 year na or more, kailangan mong kumuha ng panibagong drug test. That is number 5. At yung threat assessment, no? Ang threat assessment, number 6, makukuha mo yan sa PNP Intelligence Unit. Pwede sa police stations, Provincial Police Office, Regional Intelligence Unit, or up to Directorate for Intelligence. At number 7, government issued ID, no? So any government issued ID, 'yon. Then dito sa pitong requirements ng PTC4, meron dito na exempted for threat assessment. Makita nyo ito sa FB page ng PTC4 Secretariat. Na i-post nila ito noong December 5, 2023. So yung mga religious leader, hindi mo na kailangan ng threat assessment. Basta meron kang certificate of ordination and government ID. So dalawa. Yung sa mga law enforcement, retired, no? Police, sundalo, BGMP, fire, mga retired. Ang kailangan lang dito, wala na silang threat assessment, ang kailangan lang dito, in addition doon sa nabanggit kong 7 requirements, yung retirement order at saka retirement ID. Yung mga incumbent elected officials, yung mga elected, no? Incumbent elected officials, magbigay lang sila ng oath of office at saka yung agency ID nila. Certified through copy din. Ganun din sa mga former elected officials. Oath of office of the most recent incumbency. Kung election natin is 2025, natalo ka na ng 2025, so yung 2026, kukuha ka ng PTC4, yung current mo na 2022 to 2025 na out of office mo, ang isasubmit mo. For businessman, no, hindi na po kailangan, no, basta meron kang SEC or DTI registration, business permit, recent income tax return.
Yung sa mga LIA, yung mga law enforcement, halimbawa sa sundalo or sa pulis, ang hanapin kasi diyan yung duty status, certificate of non-pending case. Kung sa PNP yan, kukunin sa DILOS clearance, sa DILOS, doon niya kukunin, no? Sa discipline, PNP, discipline, law office section, no? DILOS. For the AAP naman, unified clearance. Kung sa BGMP naman, sa Internal Affairs Service clearance naman. At ang kanilang agency ID. Certified through copy din yun. Okay? But the rest, yung mga hindi nabanggit ko, mayroong trade assessment like government active employee, retired government employee, or senior citizen. So, kailangan sila ng trade assessment at yung mga civilian, yung mga private individuals. Okay? Now, doon sa pinost ng sa FB page ng ng PTC4 Secretariat, effective April 2024, yung mga private individual daw, businessman, former elected officials, civilian, religious leaders, military reservists na inactive status, no? Inactive status, at mga professionals, ang babayaran nila sa permit to carry ay 12,000 for 2 years na yan. Yung 12,000. So, yun yung babayaran, no? Then, doon naman sa mga law enforcement administration, no? Active or retired, police, sundalo, BGMP, fire, Bucor, active man or retired, no? Yung mga government employees, active or retired, o yung mga incumbent elected officials, yung mga bagong nanalong mga elected officials, yung mga military reservists na active duty, no? Reservist sila pero sila ay naka-call to active duty. Meron na silang Juliet 9 certificate or clearance, no? From the AFP at saka yung the AFP at saka yung senior citizen. Ang kanilang babayaran sa kanilang PTC4 ay 200 pesos for 2 years. Okay? So, lahat ng binanggit ko sa inyo, mga kabady, tingnan lang sa taas para hindi kayo mawala. Kung ano yung diniscuss ko ngayon, yun po yung ilalagay ko po sa taas, sa comment sa taas, para inyo pong masundan yung aking explanation. So, yun lang po, mga kabady. I hope meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. At iba na ang may alam. Maraming salamat, mga kabady. Bye.